Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Cherry Vicente. At ako naman po si Patrolman Lumimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Waiter arestado matapos mahulihan ng 10 gramong shabu sa Ilocos Norte. Dalawang babae huli ng PNP ACG dahil sa pag-alok ng serbisyong dental online nang walang lisensya at permit. At 2 dating rebelde kusang sumuko sa South Cotabato. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang 10 most wanted person sa magkakahiwalay na operasyon na isinagawa sa loob lamang ng 1 linggo bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa krimen na nagtatago sa batas. Ang pagkakaresto sa mga wanted persons ay patunay ng determinasyon ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Police Corporal Duvisito Sana sa report. 10 most wanted persons sa lalawigan ng Nueva Ecija ang nadagit ng kapulisan sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Heril Dagit Liwanag Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Tuloy-tuloy ang pinaigting na operasyon ng kapulisan na nagresulta sa pagkakadakip ng lahat ng kinilalang most wanted sa buong lalawigan sa loob lamang ng 1 linggo. Mula October 1 hanggang 7, matagumpay na naaresto ng NEPO ang 10 provincial most wanted persons sa magkakahiwalay na operasyon na isinagawa ng iba't ibang unit ng kapulisan sa buong lalawigan. Kabilang dito, ang Cabanatuan City Police Station nakapagtala ng 4 na pagkakaaresto, partikular sa mga kasong violation of RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act, Frustrated Homicide, Estafa at Theft, at violation of RA 10883, Carnapping Act. Samantala, kabilang sa mga nadakip sa isinagawang operasyon ang top 5 most wanted person ng Guimba Police Station sa kasong 3 counts of rape. Top 6 mula sa San Antonio Police Station na may kasong rape. Top 7 mula sa Santo Domingo Police Station na may 5 bilang ng kasong estafa. Top 8 na may kasong frustrated murder mula naman sa Gapan City Police Station. Top 9 na may kasong rape at lascivious conduct sa Coyapo Police Station. At Top 10 most wanted mula sa Santa Rosa Police Station na may 2 bilang ng kasong rape. Bilang bahagi ng patuloy na hakbang upang mapanatili ang kaayusan at katarungan sa buong lalawigan,
Muling ipinapakita ng kapulisan ng Nueva Ecija ang matibay na dedikasyon sa masigasig na panguhuli sa mga pinaghahanap ng batas. Mula dito sa Nueva Ecija Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Luisito Pisana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sana. Sa kulungan ang kinahantungan ng isang waiter matapos mahulihan ng 10 gramo ng hinihinalang shabu sa Paway, Ilocos Norte. Ang detalye ng report mula kay Corporal J.R. Del Mendo. Arestado ang isang 22 anyos na lalaki na isa ring waiter matapos itong mahulian ng nasa 10 gramo ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-legal drug operation ng pinagsalib na puwersa ng Paway Municipal Police Station bilang lead unit, PDEU Ilocos Norte, PIU Ilocos Norte, PIDEA Ilocos Norte at RIDPRO1 sa Barangay Veronica, Paway, Ilocos Norte. Una rito, nasa posisyon na ang mga nabanggit na unit ng mga otoridad upang isagawa ang buy-bust operation sa dalawang sospek. Nalulan ng isang sasakyan. Pumarada ang mga sospek sa gilid ng kalsada sa nasabing barangay. Ngunit nang makatunog ang mga ito, dali-daling minaneho ng isa sa sospek ang sasakyan at naktakas. Naiwan naman ang nasabing waiter na kung saan ay tinangkapan itong tumakas kasabay ng pagtapon nito ng isang pakete ng sigarilyo. Ngunit nadakip din ito at naberipika na ang itinapon nitong pakete ng sigarilyo ay naglalaman ng pinaghinalaang shabu na may timbang na 10 gramo na nakapaloob sa dalawang transparent plastic sachet at nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Kabilang din sa nakumpiskang ebidensya ang isang cellphone. Isinagawa ang markings at inventory sa mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng sospek at ng mga mandatory witnesses. Ang sospek ay nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Makalipas ang matagal na pagtatago, tuluyan ng naaresto ang Rank 3 Provincial Most Wanted Person ng Albay sa isang operasyon ng kapulisan sa lalawigan ng Camarines Norte. Magbabalita dyan si Police Corporal Angeli Torrecampo. Arestado ang tinaguriang Rank 3 Provincial Most Wanted Person ng Albay ng pinagsanib na operatiba ng RID-5 RSOU Team Albay Lead Unit, RID RSOU 5 Team Camarines Norte at Legazpi City Police Station sa Purok 1, Barangay Santa Elena, Talisay, Camarines Norte. Kinilala ang suspect sa alias na Rico, 24 anyos, walang asawa at residente ng lungsod ng Legazpi sa probinsya ng Albay. Naarestong akusado bandang alas 2:40 ng hapon sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 9 Legazpi City para sa kasong qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa at acts of lasciviousness alinsunod sa Article 336 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 5 ng Republic Act 7610 na may inirekomendang piyansang 180,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Legazpi CPS ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng mabilis, maayos at epektibong aksyon ng kapulisan sa pagtugon sa mga kasong kriminal. Patunay rin ito ng masinsinang investigasyon at pagtutulungan ng iba't ibang unit ng PNP para sa kapakanan ng publiko at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Reyong Bicol, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Angeli Torrecampo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Torrecampo. Patuloy na pinapatunayan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang tagumpay nito sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa Cagayan. Taong gulang, may asawa at residente ng Barangay Dalawig, Alcala, Cagayan. Isinagawa ang pagsuko sa pinagsanib na operasyon ng Alcala Police Station, Provincial Intelligence Team Cagayan South, 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Cagayan Police Provincial Office at 77th Infantry Battalion ng Philippine Army. Bit-bit ni Kairin ang isang 38 caliber revolver na may 3 bala na agad isiniilalim sa kustudiya ng Alcala Police Station para sa tamang disposisyon. Sa panayam, inamin ni Kairin na nang-engganyo siya ng kanyang ama na tumulong sa mga aktibidad ng rebeldeng grupo mula 1999 hanggang 2006 bilang tagapamagitan at terrain guide sa mga operasyon ng NPA sa hangganan ng Alcala, Bagao at Gataran. Gayunman, napagpasahan niyang talikuran ang kilusan upang tuluyang linisin ang kanyang pangalan
at ipakita ang buong suporta sa mga programa ng pamahalaan laban sa insurhensya. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Giab. Patunay ng malasakit sa komunidad. Nagsagawa ng Community Outreach Program ang mga tauhan ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company sa Barangay Alimanguan, San Vicente, Palawan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Dara Palogme. Isang matagumpay na community outreach program ang isinagawa sa Barangay Alimanguan, San Vicente, Palawan sa ilalim ng programang Tarabangan Kita, katuwangan Jesus and Elizabeth Fernando Foundation at ang mga kapulisan ng Palawan Provincial Mobile Force Company. Layunin ng nasabing aktibidad na may padama ang tunay na malasakit at serbisyo sa mga miyembro ng komunidad, partikular sa mga nangangailangan. Naghatid ito ng iba't ibang libreng serbisyo kabilang ang libreng gupit, feeding program para sa mga bata at matatanda, pamamahagi ng food pack sa mga pamilyang nangangailangan. Ang mga kawani ng 2nd Palawan PMFC ay aktibong nakiisa sa aktibidad, hindi lamang para tiyakin ang seguridad ng programa, kundi maging sa aktwal na pamamahagi ng mga pagkain at food packs sa mga benepisyaryo. Ang outreach program ay bahagi ng patuloy na advokasya ng iba't ibang sektor tungo sa serbisyong may puso at malasakit. Nangako rin ng mga katuwang na organisasyon na ipagpapatuloy ang ganitong klaseng mga proyekto bilang tugon sa mga pangangailangan ng komunidad at bilang bahagi ng kanilang paninindigang makapaglingkod sa kapwa. Ang matagumpay na programa ay isang patunay na kapag nagkaisa ang pamahalaan, pribadong sektor at mga lingkod bayan, tunay na naipaparamdam ang malasakit at pagmamahal sa bayan. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogme, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Palogme. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Hindi nakalusot sa batas ang 2 babae matapos silang maaresto sa ikinasang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sa Iloilo City dahil sa umano'y iligal na pag-aalok ng serbisyong dental online nang walang kaukulang lisensya at permit. Binalaan ng pulisya ang publiko laban sa mga hindi lisensyadong individual na nag-aalok ng medical o dental na serbisyo online dahil bukod sa labag ito sa batas, maaari rin itong magdulot ng panganib sa kalusugan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. 2 babae ang arestado sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 sa Iloilo City matapos silang maaktuhang nagsasagawa ng dental services na walang kaukulang lisensya at permit. Natukoy ng mga otoridad ang mga suspect sa pamamagitan ng kanilang Facebook accounts na ginagamit sa pag-aalok ng dental services online. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang RACO 6 sa mga suspect sa pamamagitan ng ikinasang entrapment operation. Agad na inaresto ang 2 suspect matapos makumpirma ang kanilang iligal na aktibidad sa mismong lugar ng operasyon. Na-recover din ang iba't ibang aparato na ginagamit sa pagsasagawa ng dental procedures. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa paglabag sa RA 9484 o Philippine Dental Act of 2007. Sana po sa ating mamamayan, huwag po nating tangkilikin yung mga ganitong illegal na gawain. Dahil ito po ay delikado po sa inyong kalusugan at isa pa, unfair naman ito sa mga lisensyadong mga professional, mga dentista na gumagawa, nagbibigay ng serbisyo na dental na naaayon sa batas. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu ang kumpiskado mula sa isang tricycle driver sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Iloilo. Nakibalita dyan si Patrolwoman Glidel Astrologo.
Nasabat ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 8 ang tinatayang 374,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang matagumpay na buy-bust operation sa Barangay Halandoni Estate, Lapus, Iloilo City. Nito lamang 13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Arestado sa naturang operasyon ang suspect na kinilalang si alias Roland, 36 na taong gulang, isang tricycle driver at residente ng Barangay Tabuk-Suba, Haro, Iloilo City, ngunit pansamantalang naninirahan sa Kalye 5, Halandoni Estate, Lapus, Iloilo City. Ayon kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge ng Iloilo City Police Station 8, 3 linggo munang minanmanan ng mga operatiba ang galaw ng suspect bago isinagawa ang operasyon. Nakumpirma ang iligal na aktibidad matapos mabentahan ng suspect ang isang confidential agent ng isang sachet ng hinihinalang shabu, kapalit ng 11,500 pesos na buy-bust money, kabilang na ang Mark 100 peso bill. Sa aktual na pag-aresto, nakuha pa kay alias Roland ang siyam na karagdagang sachet ng hinihinalang shabu na nakalagay sa isang lalagyan ng wipes. Umabot sa humigit kumulang 55 gramo ang kabuang bigat na nakumpiskang iligal na droga na may estimated standard drug price na 6,800 pesos bawat gramo, katumbas ng 374,000 pesos na kabuuang halaga. Kasalukuyang nasa kustudiyan na ng Iloilo City Police Station 8 ang suspect para sa tamang disposisyon at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng patuloy na kampanya ng Iloilo City Police Office laban sa iligal na droga, bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan sa lungsod. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Hindi na nakalayo ang isang lalaki matapos maaresto ng mga tauhan ng Tanamban Police Station sa Cebu dahil sa umano'y pagnanakaw ng 185,000 pesos mula sa isang butika. Yan ang report mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Arestado ng isang 29 anyos na lalaki matapos masangkot sa insidente ng pagnanakaw sa San Roque Pharmacy sa Governor M. Cuenco Avenue, Barangay Talamban, Cebu City, bandang alas 4:30 ng hapon nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Wilmer Macaslin Castillo, officer in charge ng Police Station 8 Cebu City Police Office, ang suspect na si Mark, residente ng Sitio Ipil, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Batay sa inisyal na investigasyon, sa pilitang pumasok ang suspect sa nasabing butika at tinangay ang pera mula sa kita ng tindahan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa CCTV footage, natukoy na umalis ang suspect sakay ng isang taxi bandang alas 4:47 ng madaling araw sa parehong araw. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng mga responding police sa tulong ng taxi driver na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect. Na-recover mula sa kanya ang ninakaw na pera na nagkakahalaga ng 185,500 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Police Station 8 CCPO ang suspect para sa dokumentasyon at paghahain ng kaukulang kasong kriminal sa korte. Patuloy ang paalala ng Cebu City Police Office sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad i-report ang mga kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang katahimikan at seguridad ng komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Ipinamalas ng Police Regional Office 8 ang diwa ng bayanihan at malasakit sa kapwa matapos silang maghatid ng tulong at suporta sa mga residenteng naapektuhan ng nagdaang lindol sa Cebu. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Cristel Palafox. Ng Police Regional Office 8 sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ang diwa ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pamamahagi ng 500 food packs sa mga komunidad na labis na napektuhan ng 6.9 magnitude na lindol sa lalawigan ng Cebu nito lamang 13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Bago ang pamamahagi ng relief goods, nagpadala ang Pro 8 ng 44 na response
responders na tumulong sa medikal na serbisyo, Incident Management Team o IMT support, search and rescue at pagbibigay seguridad. Kalaunan, 22 pang tauhan ang ipinadala upang tumulong sa relief operation, kaya umabot sa 66 ang kabuoang bilang ng mga ipinadalang tauhan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng programang Jacob's Care to Serve and Share na nakapaloob sa konseptong Brotherhood of Pros, isang kolektibong inisyatiba ng tulungan sa pagitan ng Police Regional Offices. 6 na interior barangays ang nakatanggap ng tulong mula sa 500 food packs na ipinamahagi ng Pro-8, kabilang ang Barangay Binabag at Barangay Nailon sa Bugo City, Barangay Dalingding at Poblasyon sa Daan Bantayan at Barangay Kanhabagat at panghuli ang Barangay Corba sa Medellin. Patuloy ang Police Regional Office 8 sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang regional offices at mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang agarang tulong at matiyak ang kahandaan sa harap ng mga sakuna at kalamidad. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Dalawang dating kasapi ng Communist Terrorist Group ang kusang loob na sumuko sa mga tauhan ng South Cotabato, PNP, bilang pagpapakita ng kanilang pagnanais na magbagong buhay at muling yakapin ng kapayapaan. Patuloy na hinihikayat ng pambansang pulisya ang mga natitira pang miyembro ng makakaliwang grupo na magbalik loob sa pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Magbabalita dyan si Patrolman Nerwin J. Medellin. Dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang kusang sumuko sa mga tauhan ng Santo Niño Municipal Police Station sa Purok Hillside Barangay M. Rojas, Santo Niño, South Cotabato, dakong alas 2 ng hapon noong 14 nitong Oktubre. Kinilala ang mga sumukong rebelde na sina alias Kamar at si alias Kamalik na pawang taga-probinsya ng South Cotabato. Ang pagsuko ay resulta ng matagumpay na negosasyon ng pinagsanib na pwersa ng Santo Niño MPS at iba pang kapulisan ng South Cotabato Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Samuel T. Kadungon. Bilang patotoo sa kanilang pagbabalik loob, kanila ring isinuko ang kanilang mga armas. Sa kabila nito, patuloy na nanawagan ang PRO-12 sa mga natitirang miyembro ng teroristang grupo na samantalahin ang pagkakataong magbagong buhay at makabalik sa mapayapang pamumuhay sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Hindi nakapalag ang isang lalaki matapos madakip sa inasang drug bypass operation ng PNP sa Sultan Kudarat. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Veronica Lagi. Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan ng illegal na droga sa isinagawang drug bypass operation ng mga personahe ng Sultan Kudarat MPS sa Barangay Banubo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-10 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Norman M. Nur, Deputy Chief of Police ng Sultan Kudarat MPS, ang suspect na si alias Rasul, 38 anyos na residente ng naturang lugar. Matagumpay na naaresto ang suspect ng mga tauhan ng Sultan Kudarat MPS, katuwa ang Provincial Investigation Unit at PIDEA BARM, matapos maaktuhan ang suspect na gumagawa ng iligal na aktibidad ng droga. Nakuhanan ito ng 2 pirasong Hitzil transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 0.15 gramo at tinatayang nagkakahalagang 1,020 pesos, 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Nasa kustudiya ng naturang istasyon ang suspect at maharap sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito, katuwang ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, ay patuloy na magsisilbing patunay sa maigting na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent,
Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. Tuloy-tuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga matapos ang matagumpay na operasyon ng mga tauhan ng Zamboanga del Norte PNP kung saan naaresto ang isang suspect at nasamsam pa ang mahigit 60,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Patrolwoman Luis Mariconde, ibalita mo. Ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng Zamboanga del Norte Provincial Drug Enforcement Unit sa pakikipagtulungan ng Dipolog CPS, 5th Special Operation Unit PNP Maritime Group at 901st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 9 sa Gampi Sikayab, Dipolog City, Zamboanga del Norte nito lamang 14 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang naarestong suspect na si alias Jojo, 38 anyos, may asawa, construction worker at residente ng Christmas, Sikayab, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Nakumpiska sa suspect ang 8 piraso ng heat seal transparent plastic sachet na hinihinalang shabu at may timbang na 10 gramo na nagkakahalaga ng 68,000 piso at mga non-drug evidence. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kapag napatunayang nagkasala ito. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Forensic Unit Zamboanga del Norte ang mga nakumpiskang ebidensya para sa eksaminasyon. Samantalang nasa kustudiya naman ng Dipolog CPS ang suspect para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay resulta ng mahigpit na koordinasyon at patuloy na kampanya ng Zamboanga del Norte Police Provincial Office bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Conde. Tinatayang 400,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat sa Cagayan de Oro City PNP mula sa isang high-value individual. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Riamy Sanchez. Nang kumpiska ng Cagayan de Oro City PNP ang 408,000 halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang bypass operation sa Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office. Kinilala ang suspect na si alias Julie, babae, 33 anyos, isang single parent, kinilalang bilang high-value individual at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 60 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 408,000 pesos, isang cellphone, isang wallet, at isang 500 piso bill na ginagamit bilang bypass money. Nasa kustodiya na ng City Drug Enforcement Unit COCPO ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riamy B. Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Riamy Sanchez. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 71 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ng ating Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Cherry Vicente. At ako naman po, si Patrolman Luby Merhulian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.